Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis, na nagtuturo at nagtatanggol ng katotohanan at nagtutuwid naman ng mga kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi ay pag-uusapan po natin yung nakalipas na Friday o Biyernes na tinatawag nating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Biblical nga po bang Jesus ito? Yung ipinagdiriwang tuwing January 9 ng mga Catholic believers. Sapagkat milyon po ang Katoliko, ang pananampalataya pag January 9 ay ipinagdiriwang yung tinatawag nating Piyesta ng Quiapo o Piyesta ng Black Nazarene. Alamin po natin kung ito nga ba ay ang Jesus na binabanggit ayon sa banal na kasulatan. So una, tingnan po natin, ang Black Nazarene ay mahalaga po sa mga Pilipino. Sa ating bansa, sineselebrate po natin ito tuwing January 9. Sapagkat ito'y simbolo ng pananampalataya, ng pag-asa at ng katatagan o yung tinatawag nating resilience na nag-aakay ng milyong mga tao, lalo na sa tinatawag nating procession o translasyon. Dahil sa kanilang paniniwala na sila ay gagaling at dahil sa kanilang mga debosyon. Particularly, sabi nila, kaya
kilala ang tinatawag na Nazareno ay sapagkat ito'y kumakatawan sa mga Pilipinong mahirap at nagre-representa ng suffering at ng offering ng buhay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa kasaysayan, ang imahen ni Jesus Nazareno ay dinala po sa Pilipinas mula Mexico ng 1606 ng unang grupo ng mga Augustinian Recollect Friars o Fraile na pinadala mula sa Espanya sa isang galleon trade. So from the Church of Recollect Fathers in Intramuros, so mula doon, dinala ito sa Intramuros at itinransfer doon sa Quiapo Church ayon sa request ni Archbishop Basilio Sancho de Santa Justa ng 1787. So dito natin makikita na yung translasyon o yung paghahatid mula sa Intramuros hanggang sa Quiapo ay nagsimula pa noong 1787. So ang inscription ng pangalan nung pananampalataya na to ay tinatawag na NPJN. What's NPJN? NPJN means Nuestro Padre Jesus Nazareno. Now, anong NP? NP means our Father. Nuestro, our Padre means Father. Thus, Nuestro Padre translate to our Father in English. O ibig naman sabihin ay aming Ama or simply sa Tagalog, Ama namin. Itong title na to ay may malaking impact sa panalangin ng mga Katolik sapagkat ito'y panalangin sa nakasama sa the Lord's Prayer. Yung salita namang Nazareno ay Spanish word sa salitang Nazareth or Nazarene. Sapagkat ayon sa Matthew 2:23, sabi rito that Jesus came and lived in a city called Nazareth. This was to fulfill what was spoken through the prophet. He shall be called Nazarene. Nazarene means taga Nazareth. If we will complete the phrase, Nuestro Padre Jesus Nazareno, it simply means our Father, Jesus Nazarene. Or in our language, sa Tagalog po ay Ama namin, Jesus Nazareno. Tingnan din natin mamaya kung yung praise na ito na nilagay kay Jesus, si Jesus nga ba yung ating our Father na Jesus Nazareno. So ano ang poong Nazareno? Ito pong pagkatawag ng mga Catholic believers. Ano ang poong Nazareno? Gaano ito kahalaga? Ang Black Nazarene ay kumakatawan sa passion, suffering, katatagan, nagre-representa ng mga Pilipino. Pero ito po ay ang passion and suffering and resiliency ng Panginoong Hesukristo. At sa pananampalatayang Katolisismo ay ang pananampalatayang hindi nabubuwag o natitinag na nagbibigay ng pag-asa sa himala, panalangin, kagalingan at spiritual renewal sa pamamagitan ng tinatawag nating devotion o panata ng mga follower nito. Follower nino ni NPJN, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito pong Jesus Nazareno na to, na Black Nazarene, ay galing po sa Mexico. Nilulok po ito noong taong 1600 at nakarating sa Pilipinas noong 1606. Again, ulitin po natin, kumakatawan ang Nazareno sa hardship at embodiment ng pag-asa at ng habag at awa ng Diyos sa pananampalatayang Katolisismo. So saan ito galing? Nabanggit natin kanina, itong Black Nazarene galing po ng Mexico. Inukit o nililok ng isang hindi kilalang artist noong mga 1600 at dinala rito ng mga Augustinian Recollect Friars noong 1606. Bakit siya kulay itim? Sabi po dito, sapagkat pinaniniwalaan na habang ibinabiyahe ang Nazareno
ay nagkaroon ng sunog doon sa sasakyan sa galyon. Kaya sabi nila, kaya kulay itim yung Nazareno. Pero sa totoo lang po, gawa po ito sa mosquito wood, isang black wood o kulay itim na kahoy. Kaya ang kulay ng rebulto o ng image ng magawa natural maitim kasi galing po ito sa mosquito wood. Kaya ang tanong, bakit siya kulay itim? Galing sa Mexico, isa sa pininiwalaan nga, nagkaroon ng sunog sa galyon habang siya ay ibinibiyahe, kaya naging kulay itim. Pangalawa, yung translasyon. Yung translasyon ay ang paglilipat mula sa Intramuros patungo doon sa kanyang kinalalagyan ngayon, yung doon sa Quiapo, sa Basilica. Every January 9, ang translasyon ay nagaganap sa Jesus Nazareno, commemorating the solemn transfer ng image na kopya mula sa San Nicolas de Tolentino sa Intramuros hanggang sa Quiapo. So, mula po doon, taon-taon, 100 of years na, ipinoprosesyon sa pamamagitan ng translasyon. Ito pong tinatawag nating, sabi ng pananampalatayang Katolik, ay Poong Nazareno. Annual po yan. At mula doon ay nakita natin, libo, ngayon po ayon sa report, nitong nakaraang Friday ay umabot na ng 1,000,000. At yung translasyon o paglilipat, ito po yung pinakamahabang prosesyon kasi umabot na siya ng 31 hours. So, ganun po, nagsimula na parami, taon-taon ang mga sumasamang naghahatid dito sa Black Nazarene. So, ito po bang Nazareno na nasa Bible, okay, na nasa Quiapo, ay pareho ng Jesus na nasa Bible? Yun po ang ating aalamin. So, ang ating pong kasagutan ay hindi po, sapagkat ang biblical Jesus at ang Poong Nazareno are not one and the same. They are two different entity. Magkaiba po sila. Sapagkat yung isa ay kulay itim, ang isa po ay hindi. At doon pa lang sa pangalan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, ito pong ating si Jesus, hindi po siya ang God the Father. Ang God the Father ay iba doon sa kay Jesus, sapagkat si Jesus ay second person ng Trinity. So kaya tanong natin, bakit hindi sila pareho? Una, ang biblical Jesus ay hindi po gawa ng kahoy. Siya po ay flesh and blood na the Word that became flesh. Meron po siyang buto, laman at dugo na ngayon po ay nakaupo sa kanan ng Ama sa kalangitan ayon sa Acts 7:55 and 56. Okay, datapos siya palibasay, puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit, referring to Stephen. Nang siya po ay papatayin na sa Acts chapter 7, tumingin po siya sa langit at sabi, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. So makikita natin ang Panginoong Jesus nakatayo. Alam naman natin itong Nuestro Pedro Jesus Nazareno nakaluhod. Tanda na dala-dala pa niya yung cross. Tapos na po ang pagbubuhat ng cross at ang Panginoong Jesus ay nakaupo sa kanan ng Ama. However, on the day na si Stephen ay patayin, ang Panginoong Jesus po ay tumindig. At ang pagkabanggit po dito at nagsabi narito, sabi niya, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao, referring to Jesus, na nakatindig sa kanan ng Diyos. Ano pong posisyon ng ating Panginoong Hesus? Nakatindig. In other words, nakatayo. Ito pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, nakaluhod, dala-dala pa po ang cross. At maring sabihin natin, replika lang yan. Representasyon. Well, tanggapin po natin, sige, representasyon. Pero mamaya tingnan po natin kung ano ang nangyari doon sa replika o sa representasyon.
Pero gusto ko po ipakita na ating Panginoong Sus ay buhay na buhay. Hindi po siya gawa sa kahoy, siya po ay flesh, siya po ay with bone, pero wala na po yung kanyang blood kasi na-i-offer na doon sa Ark of the Tabernacle, doon sa heaven, sa Ark of Covenant. So, pangalawa, hindi po siya larawan. Siya po ay real or tunay. Buhay na buhay. Ang poong Nazareno po ay gawa sa kahoy. Ulitin ko po, ang Panginoong Hesus hindi po larawan. Siya po'y buhay na buhay. Kung gusto niyo po talagang tingnan ang Panginoong Hesus, just look up to heaven and call unto Him and He will answer you and He will bless you. Si Stephen, nung papatayin na, nakita niyang kalangitan, ang Panginoong Hesus sa kalangitan nakatayo or nakatindig sa kanan ng ating Diyos Ama. Kaya hindi po pwede na yung Jesus Nazareno at yung Jesus na nasa Bible is one and the same. At maaaring sabihin ng iba, representasyon niya kaya one and the same. Tama po. But if you want to call upon on the name of the Lord, you just look up to heaven and then Jesus can answer you and can bless you. If you need an answer, He can answer you and He can bless you. So, ang pananampalataya natin dapat nakapokus sa person, hindi sa image o hindi sa representation. Ulitin ko po masama bang gumawa ng rebulto? Hindi po. Kung ang rebulto ay ginawa as a represent, it's okay. Pero kung ito'y worshipin, gaya ng sinabi ng Bible, na wag gagawa, wag sasambahin, wag paglilingkuran, bawal po talaga yon. Anumang larawan sa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa o ng tubig, ay hindi dapat sambahin. So ang Panginoong Hesus ay person, hindi po siya representation. Ulitin ko po kaya hindi po pwede ang Jesus na Nazareno, Black Nazarene, ay yung Jesus na nasa Bible. Kasi si Jesus, buhay na persona na nasa kanan ng Ama sa kalangitan. Tingnan natin itong larawan. Ito, yung pong Black Nazarene, hindi pa naaayos at nadadamitan, kita po natin yung kanyang kahubaran, gawa po siya ng kahoy. Ayan, gawa po siya ng kahoy. Kahoy na maitim. At pagkatapos, nilagyan po siya ng kasuotan, nilagyan ng buhok, nilagyan ng sinag, eto na po yung after bago po yung before. So here we can see, alam ko po, wala naman sigurong magwo-worship o sasamba o tatawag o mananalangin sa ganitong larawan o anyo ng Jesus. Kundi pagkaganito na. So makikita natin, marisabihin natin, bakit nilagyan ng damit? Para maitago ang kahubaran. Pero mga kapatid, kahoy pa rin po ito. At ito kahit dinamitan, kahoy pa rin na galing sa mosquito wood na isang kahoy na kulay itim. So dito ito natin nakita, magkaiba po yung Jesus na nasa Bible at yung Jesus na nasa Quiapo. Yung Jesus na nasa Bible, Hudyo. Ito pong Jesus na nasa Quiapo, parang Aprikano kasi maitim. Ang Panginoong Hesus po ay hindi maitim. Kaya dito pa lang sa kulay, sa lahi, makikita po natin ang kanilang kaibahan. Okay, ang pagsunod doon sa tinatawag ng poong Nazareno ay nagki-create or nagkukos ng idolatry. Ano po ba yung idolatry? Pagsamba po ito sa Diyos-Diyosan. At ipinagbabawal po ng Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bishop, larawan naman po ito ni Jesus. Kung larawan at hindi sasambahin, ako po sa akin, pag tinanong niyo ako personal, walang masama. Ang problema, pinoprosesyon na nga Tapos pinapahiran, hinahalikan. At ako po, galing ako sa pananampalatayang Katoliko. Kaya hindi pwedeng masabi na hindi namin wino-worship yan. Naku, wino-worship po namin yan. At ang isa sa pinaalagaan sa akin ng nanay ko nung araw,
yung aming Santo Niño. Tapos meron din po kaming ganyang rebulto, maliit nga lang. Tapos meron din kaming tanda ko, tatlo po yun na Diyos-Diyosan. Yung Nazareno, Santo Niño, at saka po yung Our Lady of Mercy. So, ito pong pagsunod na ginagawa pag fiesta, every January 9, is a form of idolatry. Ito po isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi baka sabihin ng iba, hindi naman sa rebulto lang ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tama po. Pwedeng ang pera, pwedeng material na bagay, pwedeng ang mga bagay humadlang sa inyo at maging isang uri ng Diyos-Diyosan. Pero ang pinag-uusapan po natin ngayon yung gawa sa kahoy, sa pilak, sa ginto, sa silver, o sa tiyok o bato na sinasamba sa worship. Tingnan natin yung Isaiah 44 verse 6 to 21. Sabi nito, ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel, at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una, ako ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. In fact, keynote po ito ng ating Panginoong Hesus sa Revelation 1:7, 8, and 1:17 and 18. Bakit po keynote? Kasi we believe there is one God in three distinct persons. At each person na si Yahweh ay God. Pero hindi po three gods, kundi one God, at yung Father, Son, and Holy Spirit, ang kanyang name ay Yahweh. Kaya sabi ng Panginoon, akong una at akong huli. Ang una at ang huli ay wala pong iba kundi ang Father, Son, and Holy Spirit. Verse 7, at sino nagaya ko, sabi ng Panginoon, tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin. Mula ng aking itatag ang matandang bayan at ang mga bagay na dumarating at ang mangyayari ay tila ipapahayag nila. Verse 8, kayo'y huwag mga takot o mga sipangilabot man, hindi ko ba ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. Sabi po ng Diyos sa kanyang bayan, you are my witness. So, may Diyos baga liban sa akin. Sabi ng Panginoon sa bansang Israel, may iba pa bang Diyos liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Sabi ng Panginoon, there is no other God beside me. There is no rock beside me. Yung rock po na yun ay referring to God. Verse 9, silang mga nagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat. At ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan. At ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nakakakita o nakakaalaman upang sila'y mga pahiya. And that's referring to the gods that they created. Ano sabi? Hindi papakinabangan. Walang makikita, walang alam. Tama, sabi ng Aklat ng Awit 115, verse 4 to 8, ang mga rebulto may bibig pero hindi nakakapagsalita. May tainga pero hindi nakakarinig. May lalamunan, hindi nakakapagsalita. May mata pero hindi nakakakita. May paa, hindi nakakalakad. May kamay, hindi nakakahawak. Kaya nga po, pag sa translasyon, kinakailangan dalhin mula sa Intramuros patungo sa Quiapo. Kasi nga, may paa, hindi naman nakakalakad. May kamay, hindi naman nakakahawak. Kaya kailangang ingatan. Mga kapatid, hindi po ito ang tunay na Diyos. Sapagkat ang tunay na Diyos, may kamay, pero mga kapatid, nakakahawak. May paa, nakakapunta kung saan. At dito makita natin na makita siya ni Stephen o ni Esteban nakatindig mula doon sa kanyang trono sa kanan ng Ama. Verse 10, sino naganyo sa isang Diyos o bumuo o bumubo ng larawang inanyo na di pakikinabangan sa anuman. So wala raw pong pakinabang kung ang God gawa sa larawan o kaya binubo o hinulma. Narito lahat niyang kasama ay mga papaya.
At ang mga manggagawa ay sa mga tao. Mapisan sila, magsitayo sila, sila'y mga tatakot, sila'y manghihiyang magkakasama. Lahat daw po ng gumagawa ng Diyos-Diyosan ay mga papahiya. Ang panday bakal, ito, pinaliwanag na, paano ang paggawa ng ribulto o ng larawang Diyos-Diyosan. Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol at gumagawa sa mga baga at inaanyuan ayon sa pamamagitan ng pamukpok. At ginagawa yaon ng kanyang malakas na bisig, oo, siya'y gutom at ang kanyang lakas ay nawawala, siya'y hindi umiinom ng tubig at pata. Referring to the blacksmith, nagpupukpok, gumagawa ng bakal at hinuulma ayon sa kanyang nais sa pamamagitan ng baga. Nagugutom, nauuhaw, napapagod. Yes. Tapos sabi ng verse 13, nag-uunat ang alluwagi ng isang pising panukat. Ang ina po'y blacksmith o panday. Ngayon naman ay carpenter na kanyang tinatandaan ng lapis, kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam at kanyang tinatandaan ng mga kompas at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao upang tumahan sa bahay. Tama. May mga larawan at tribulto na nakalagay sa simbahan. At may mga larawan at tribulto na nasa bahay. Kagaya po nung araw kami, bumibili po ang nanay ko kasi ang nanay ko'y panatikong Katoliko eh. Kaya yung pong aming mga Diyos-Diyosan sa bahay na maliliit, binili po natin mga kapatid. Hindi po pwedeng ibenta o itinda ang Diyos. Sabagat siya po ang may-ari ng lahat. Hindi po siya gawa sa bakal, sa ginto at pilak o maging sa kahoy na dinamitan. Yun po ang tunay na Diyos, hindi po ginagawa, kundi siya po ang gumagawa at gumawa ng lahat ng bagay. 14. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng ensina at pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya ay nagtatanim ng puno ng abeto at siya ay kinakandili ng ulan. Ito raw po yung paggawa mula sa puno hanggang sa ito ay malilok. So kumukuha ng puno mula sa kagubatan o kaya ay nagtatanim po ng puno. Hindi po natin kilala itong punong ito. Sa Israel lang po nito mayroon. Kagaya ng puno ng abeto o kaya ng cedars o cypress o ng oak. Cypress meron po tayo rito. Oak wala. O kaya ng cedars o kaya ng ash tree or abeto. Sabi rito, verse 15, kung magkagayoy ilalaan sa tao upang ipanggatong. Ano raw po ang dahilan bakit may puno para ipanggatong? Kumukuha siya noon at nagpapainit, oo, kanyang pinaliliyaban yaon at ipinagluluto ng tinapay, oo. Kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. Anong design ng kahoy? Para panggatong, para pampainit, para silaban, at ang isang bahagi naman, ginagawang Diyos-Diyosan, inaanyuan ng larawan, excuse me po, sinasamba at pagkatapos pinagpapatirapaan. Ito po makikita natin ang tinatawag nating pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Sapagkat inaanyuan, then afterward ay sinasamba. So, pag tinanong niyo po ako, masama bang gumawa ng larawan? Hindi po. Ang masama, yung larawang ginawa ay sinamba. Kagaya na binabanggit po dito na inanyuan at pagkatapos pinagpapatirapaan. Yung iba po, hindi lang pinagpapatirapaan, niniyuyukuran, pinaglilingkuran at hinahalikan pa nga. So yun po ay idolatry na. At ako, dating Katoliko, ginagawa ko po yan. Kaya kung sino man na magsasabing, hindi namin yan sinasamba, iyan ay larawan lang o representasyon. Mga kapatid, ako po ay ayoko makasakit na kalooban, pero yun po ang katotohanan. Ako, bilang dating Katoliko,
ay nakita ko po ito ang aming ginagawa. Kaya hindi po maididinay ang katotohanan na dati po kong mananamba sa larawan, rebulto o yung tinatawag na Diyos-Diyosan. Verse 16, kanyang iginagatong ang bahagi niyon sa apoy. Ang bahagi naman niyon ay ikinakain niya ng karne. Siya nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya nagpapainit at nagsasabing, aha, ako'y naiinitan. Aking nakita ang apoy. Ang blessing ng kahoy, nakapagluto at nakapag-ihaw. Kaya ang karpintero ay nagsabing, ako'y nainitan, ako'y nabusog, ako'y nakakain. Bakit? Dahil sa kahoy na naging apoy o nasunog, naging apoy at naging pang-ihaw. 17. At ang labis niyaon ay ginagawang Diyos. Ito po, ang labis na kahoy, bukod sa pang-ihaw, bukod sa pangluto, ginagawang Diyos. Kaya makita ho natin dito maliit na letter D, Diyos, o kaya maliit na letter G, God. Sa makatuwid bagay kanyang larawang inanyuan at kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ko sapagkat ikaw ay aking Diyos. Mga kapatid, hindi na po kailangan pa sigurong ipagtatwa pa na maraming mga deboto sa Jesus Nazareno o Black Nazarene na kaya kumukuha ng panyo, ipinapahid doon sa rebulto, tapos ipinapahid sa katawan because they believe they can be healed and there is power once na yung panyo ay maipahid doon sa rebulto. At the same time, talagang dinadalanginan po ito ng mga debotante. Okay? Bakit? Kasi ako rin po, ang nanay ko, dahil kami Katoliko, may ate ako doon na ipinagpanata ng nanay ko na sinusuotan ng damit na sareno, kulay pula, tapos may tiranting o pamikis na kulay gold. Kasi sabi ng nanay ko, yung ate mo, pinanapanata ko, kasi sakitin. Pero after noon, gumaling daw. Pero kaya lang, ngayon, sakitin pa rin. Pero ito po, kasi talaga nakita natin yung devotion doon sa rebulto. Hindi doon sa nire-representa sa Diyos na ang Panginoong Sus na nasa kalangitan, kundi sa image o larawan. Hindi po ito maitatatwa kasi ako po ay dating mananamba rin sa larawan o rebulto dahil po ako ay Katoliko din. At ang pinaalagaan sa akin ng nanay ko ay yung Santo Niño. Sabi ng nanay ko, Ray, huwag mo hayaang di iilawan yan paggabi at hindi lalagyan ng bulaklak. Ito po isang uri ng paglilingkod. Sinusunod ko naman po hanggang isang araw, yung aming pusa ay napagtripan tumalon. Doon pa naman sa lalagyan ng aming mga puon o rebulto. Natangay po niya sa kanyang pagtalon yung Santo Niño. Nalaglag, basag, bali ang leeg. Humiwalay ang leeg sa katawan at doon ko po nakita na yung aming pinaniniwalang Santo Niño gawa ng tiyok na pinintahan at may alambre sa gitna kaya nakakabit yung ulo. At mula doon ay tumawag po ako, sabi ko, Diyos, kung ikaw ay tunay, hindi ka kahoy, hindi ka bato, hindi ka alambre, gusto kitang makilala. Pagkalipas po ng ilang linggo, at the age of 18, I found the Lord. Why? Because I look up to heaven, I call on God, on the real God. Kasi doon ko po napagtanto at nakita na yung Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran ay hindi tunay na Diyos. Kaya kung sino man magsasabing larawan lang yan, representasyon yan, hindi namin sinasamba yan, bilang Katoliko po, hindi po totoo yun. Sinasamba po namin ang larawan at rebulto. Kasi nga, yung mga debutante, bakit milyon-milyon nagpapakahirap para lang maranasan yung kagaling at saka yung pagpapala. At saka 364 days, nandun po yan sa Quiapo. Bakit hindi sa panahon sila magpahig? Hindi sa panahon na kailangang itatraslasyon na kung saan marami po ang nasusugatan.
marami pong nasasaktan. Bakit? Kasi nga, devotion. Ang ating pong devotion ay sa person, hindi dapat sa representasyon. Verse 18, hindi sila nakakaalam. Alin daw po? Yung mga ribulto o nagsisiguni-taman sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata. Now, that's referring hindi lang po sa ribulto, kundi yung mga sumasamba sa mga ribulto. Hindi daw po nalalaman o nagkakaroon ng kaisipan. Bakit? Kasi walang nakikita, kasi nga nabulag. Hindi na kakaisip kasi nga wala na kaisipan at walang papayag na yung Nuestro Padre Jesus Nazareno hindi representasyon ng God at hindi God. Kaya may mata sila, ang mga devoted, na hindi makita katotohanan. May puso, ngunit hindi makaunawa. Yung namang ribulto, may mata, hindi makakita. At may tainga, hindi makarinig. May paa, hindi makalakad. At may kamay, hindi maihawak. Kaya kailangan itranslation o ilipat na naging tradisyon mula Intramuros patungo sa Quiapo. Bakit po? Kasi nga, hindi naman nakakalakad ang paa. Kasi nga po, kahoy lang. Ang iba naman, gawa sa chalk o kaya gawa sa metal. Verse 19, at wala nagpapaalala o mayroon mang kaalaman o unawa upang magsabi, aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy, oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga bahagi niyaon. Ako'y nag-iihaw o nag-ihaw ng karne at kinain ko. At gagawin ko baga ang nalabi na iyon na pinakakasuklam-suklam. Mga kapatid, worshiping idol, sabi rito, is a blasphemy. Kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Magpapatira pa baga ako sa puno ng isang punong kahoy. So kailangan hulmahan ng larawan ng puno para ang tao'y sumamba na anyo ng tao. Kasi kung puno yan, animism ang labas mo. Hindi mo worshipin ang puno. Pero kung nahulmahan, worshipin mo na. Kaya sabi rito, hindi man lang naisip na yung punong yaon, pinanggatong ang ilang bahagi. Tapos, ilang bahagi, pinang-ihaw at pinanluto ng tinapay. Ang ilang bahagi, ang isang bahagi, ginawang ribulto na Diyos-Diyosan na sinasamba. Wala kayang pag-iisip kaya yung taong ito na, teka, yung ribulto na sinasamba ko, ibang bahagi kahoy, ang ibang bahagi pang-ihaw. Kasi nga po, they were spiritually blind. Masakit pong tanggapin, pero yun pong katotohanan. Nung araw ako rin po ay spiritually blind. Bulag po ako sa katotohanan, kaya hindi ako naniniwala na yung aming sinasamba ay hindi po tunay na Diyos. At sabi rito, verse 20, say kumain ng abo, iniligaw siya ng nadayang puso at hindi niya mailigtas ang kanyang kaluluwa. O makapagsabi, wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay. In other words, hindi niya maisip kung yung ginagawa niya ay tama o mali. Bakit? Hindi nga maisip at walang makita ang katotohanan kasi bulag. Alam niyo po, ang isang taong bulag, kahit ano ilagay mo sa harapan, walang makikita. So ang isang taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, kahit anong paliwanag mo, sasabihin nila, hindi kami sumasamba. Well, okay lang ho. Kaya lang, sa panong ito, kaya po ako nagtuturo para mabuksan ang ating kaisipan. Kaya hindi lang nyo po ito i-like at i-share din natin sa mga taong nawa yung bulag na pananampalataya ay maging buhay at nakakakitang pananampalataya. 21, iyong alalahanin ng mga bagay nito, O Jacob at Israel. So the Lord is talking to the nation, Israel, sa bayan, kay Jacob, sabi niya, sapagkat ikaw ay aking lingkod, aking inanyon ka. Ikaw ay aking lingkod, O Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. Mga kapatid, ang inanyon ng Diyos ay ang bansang Israel. At lalo na po tayo, we are created in the image and in the likeness of God. So ang kawangis at kahawig po natin ay ang Panginoong Diyos. Kung paano ang Diyos ay tatlong persona, ang component po natin ay tatlo, spirit, soul, and body. Ang gawa ng kamay ay mga walang kabuluhan, walang kwenta,
at Diyos-Diyosan. Anong kulay ng balat ni Jesus? Hindi po siya itim, sapagkat ang atin pong Panginoon ay hindi po kulay itim, kundi isang Hudyo. At ang kulay po ng Hudyo ay olive skin o kaya po parang olive tree na brown at pagkatapos medyo yellowish. Siguro parang ganito pong kulay. Ito, yung ating pinaka-background may brown color sapagkat siya po ay tawag natin ay tag-Asian, Middle East. So taga malayong silangan kaya hindi po siya kulay itim. Ang kulay po ng Panginoong Hesus ay brown na parang olibo. So kung nakakita po kayo ng punong olibo, brown na maitim, hindi po maitim, madilim pero yellowish. So yun po ang kulay ng ating Panginoong Hesus. Saka ang real Jesus hindi po ang Ama o God the Father, pero siya po ay Ama. Eh bakit ito ganon? Ay sa Isaiah 9:6. At ang sabi rito, sapagkat sa atin ipinanganak isang batang lalaki, sa atin ibinigay isang anak na lalaki. Isang bata, isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan, siya ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Bakit po siya tinawag ditong the mighty God and everlasting Father? Kasi si Adan, ang buhay pinanggalingan ng living soul. Kaya tayo po ay living soul. Kasi ang ating unang buhay galing sa unang Adan. Pero tayo rin pong buhay sa spiritual, ang pinagmula ng ating buhay ang Panginoong Hesus. Kasi po siya ay quickening spirit. The second Adam is a quickening spirit. The first Adam is a living soul. So ginising niya ang ating namatay na espiritu. That's why we are now spiritually alive. Si Jesus ay tatay ng, sabihin natin, ng espiritong binuhay. Kaya ang tawag ni Jesus sa kanyang mga alagad, mga anak. Siya po'y tatay kasi Father means source. Pero hindi po siya ang God the Father. At bilang pagwawakas, we only believe regarding Jesus on what the Bible says. So pinaniniwalaan lamang po natin ay yung sinasabi ng Biblia na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang tunay na Jesus na taga Nazaret ay kakaiba po sa Black Nazarene na nasa Quiapo. Nawa ito pong pag-aaral natin ngayong gabi, magising sa atin sa katotohanan ang tunay na Jesus, taga-Israel, Hudyo, at nabuhay po sa bansang Israel, lumaki sa Nazareth, at pagkatapos, ang kanya pong naging hometown ay Capernaum. Samantalang itong Black Nazarene, nasa Quiapo, maitim, gawa sa kahoy, hindi makagalaw, hindi makakilos. Kaya nawa ngayong gabi, naging maliwanag po sa atin na yung Jesus ng Biblia at ang Nuestro Padre Jesus Nazareno na nasa Quiapo ay magkaiba po silang dalawa. Nawa, ang tunay na Diyos na nasa langit, nasa kanan ng Ama, ang ating pong matagpuang Jesus na taga Nazaret. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. God bless you po. Bro Rasha. Fix ko lang yung camera. Okay mga kapatid, so shoutout muna sa ating nasa live bago natin puntahan ang ating mga question. Shoutout muna mga kapatid dito kay Sally Colantes Erames, good evening po sa lahat. Kay Melchor Tapang, good evening daw. Kay Ross Santiago, kay Teodora Doliesco, Julieta Cabrera, good evening po sa lahat. Sabi ni Febe Villanueva, good evening po sa lahat. Erna Salonga, ayan, si Manny Simangan, nandyan din si Neves Santos, si Ruby Reyes, si Raquel Camua, ayan, shoutout po. Bless evening po Bishop Ate Sally and Brother Rasha, ayan. Kay Alma Sakdalan, dito din kay Emily Okada, and kay Lori Bernabe. Shoutout din mga kapatid dito kay Lorna Reyes. Good evening
everyone. Muli po isang malaking biyaya na makapakinig na muli ng katotohanan aral mula sa Diyos. Shoutout din mga kapatid kay Islam Dabud Islam. At dito din kay Emmy Alfonso. Question niya, hindi po ba si Jesus ay tinawag ding Ama? Tinawag siyang Ama ayon sa Isaiah chapter 9 verse 6. Pero hindi siya yung God the Father because we believe in one God in three distinct person, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya sa tinawag na Ama kasi ang ibig sabihin ng Father ay source, pinagmulan. Si Adan, ang unang Adan, pinagmulan ng buhay ng kaluluwa, living soul. Si Jesus naman ay pinagmulan ng quickening spirit, ng buhay na espiritu. Kaya ang sino man na kay Kristo Jesus na naipanganak na muli ay nabuhay ang kanyang espiritu, yung inner man, kasi nga dahil sa yung ikalawang Adan o yung huling Adan kay Jesus ang pinagmulan ng ating buhay. Ang Zoe life na meron tayo ngayon ay galing sa Panginoong Hesus. Okay? Kaya siya tinatawag, kinikilala ding Ama. Pero hindi po siya ang God the Father. Kasi siya ang source ng ating spiritual life, yung Panginoong Hesus na quickening spirit. Kaya tama naman, pero gusto ko maunawa natin yung Nuestro Padre Jesus Nazareno na Padre Ama, ang Panginoong Hesus ang nagsabing, kung mananalangin kayo sa Diyos, tumawag kayo sa Diyos at sabing, Ama namin. So referring to God the Father, doon po ang address ng prayer. At isasara ang prayer in the name of Jesus, in the name of His Son. So okay po na kinikilala natin si Jesus ay Ama, pero hindi po ang Diyos Ama, kundi Ama ng ating binuhay na Espiritu sa ating kaloob-looban. Yun ating kasagutan, Bro Rasya. Okay. At tanong ni Joseph Militar, sino po talaga ang tatay, yung God the Father o si Jesus ayon sa Isaiah 9:6? Ang God the Father ang talagang Father or tatay. So, kasi ang ibig sabihin ng Father ay source. Parang ganito. Kaya nga pag may mayor kayo sa bayan nyo pag sinabing mayor, tinatawag na Ama ng Bayan. Kaya nung panahon ni President Duterte, ang tawag sa kanya ay Tatay Digong. Kasi siya raw daw ang tatay ng bansa. Si Jesus, tinatawag din, pwedeng tawaging tatay. Kasi siya nga ang source ng ating quickened spirit. Pero ang tunay na tatay, yung God the Father, is the Father. Father, Son, and Holy Spirit. Okay? So, pagdating sa distinction ng person, it's God the Father who is the Father na kinikilala po natin. Yun ating katugunan, Bro Rasya. Question again kay Joseph Militar. Ano po ang significant ng cross? Cross is a symbol of death. Nung panahon ng ating Panginoong Hesus, tatlo ang uri ng kamatayan. Ang unang kamatayan sa mga Hudyo, stone to death, babatuin. Pangalawa, itong crucifixion na galing mula sa Roman Empire. Pangatlo, sa Roman din, yung tinatawag nating beheading o pagpugot ng ulo. Pagka ikaw ay Roman citizens, ang paraan ng kamatayan mo madali, pugot ulo. Pero kung ikaw ay hindi Roman citizens, sapagkat ang Panginoon ay Hudyo, hindi naman Romano, kaya ang kanyang kamatayan ay crucifixion. Si Apostle Paul, kasi siya ay Roman citizens, ang kanyang paraan ng kamatayan, beheading. Si Pedro, hindi naman siya Roman citizens, kundi siya Hudyo, crucifixion. Yun nga lang, based on history, pabaliktad. Kaya the moment na ang tao ay makita mo na nagpapasa na ng cross, it means he is destined to die. Bakit? Dala-dala na niya yung uri ng kamatayan, paraan siya papatayin. Sa ating bansa, ang paraan ng pagpatay, ay isa po sa paraan ng pagpatay ay yung firing squad ng panahon ng President Marcos. Another one ay yung tinatawag na lethal injection. Sa ibang bansa, like sa Singapore,
at Malaysia, if I'm not mistaken, ay Bitay. So iba't ibang paraan para magpugto ang buhay. Kaya pag sino man nagdadala ng cross, that means you are destined to death. Kaya yung paglalakad ni Jesus, hanggang doon sa Golgotha, suffering, carrying the cross, carrying his death. At kung di na niya makayanan, tinulungan siya ni Simon na taga Cyrene o Simon the Cyrene, o Cyreneo. Kaya pag sinabing ano ang death, ano ang cross, it means death. Apostle Paul, Galatians 2:20, I am crucified with Christ. I am no longer live, but Christ who lives in me. Kasi pag nagpasan ka ng cross, di sigurado yun, patay ka na. Kaya cross means death. Kaya sa ibang bansa, they don't like cross. Lalo sa Middle East. Pag nakakita sila ng cross, that means you are under curse. Ayaw nila ng cross, lalo na ng mga Muslim. Because the cross is symbol ng curse. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasya. Shoutout mga kapatid kay Ami Aquino, nandyan din sa Narcisa Santos, good evening daw. Kay Lorna Reyes, madami po ang napatotoo na pinagaling sila ng Nazareno sa kanilang mga karamdaman. Lalo na po yung matagal ng mga deboto. Sino po ang nagpapagaling sa kanila? Galing kay Lord. Ayon sa 1 Corinthians, if I'm not mistaken, 10:20, saglit lang po, 1 Corinthians 10:20, ay makikita natin kung saan kapangyarihan nanggagaling ito. O kung saan ang malulungkot o sasama ang loob ng iba. Sapagkat ang sabi po dito, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devil. Kasi ang mga hentil, may mga ribultong hinahandugan. At ang sabi rito, ang mga inihahandog nila, 1 Corinthians 10:20, ay hindi sa Diyos, kundi sa diablo. Ang gustong-gusto kasi ng diablo, ang siya'y ma-worship. Ngayon, kaya nagtatago siya sa likod o sa larawan ng ribulto. Kaya ang mirakulo o himala na tumatanggap doon o tinatanggap nila ay hindi galing sa Diyos. Kasi ang Diyos hindi tumatahan sa ginawa ng kamay ng tao because God is Spirit. So maliwanag, huwag sasama ang loob. Sinasabi po ng banal na kasulatan, 1 Corinthians 10:20, ang nasa likod po noon ay walang iba kundi ang diablo. Huwag sasama ang loob ha, nagsasabi lang ako ng totoo. But if you really want to call and come to God, the real God, hindi mo kailangan ng larawan, hindi mo kailangan ng ribulto kasi ang kahoy nasusunog, nasisira, ang larawan napipilas o kaya po ay nasusunog. Kailanman ang Diyos hindi po nasusunog, hindi po napipilas. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasya. At shoutout din dito mga kapatid kay Hana Kim Martin, kay Sayuri Warabi, good evening po sa inyong lahat. Kay Eddie Panton, dito sa naka-Japanese, sabi niya, Bishop, tinignan ko po ang church ninyo at meron po kayong imahe ng ibon sa harapan ninyo. Ito ay yari siguro sa glass. Kung tutol po kayo na hindi ito ang tunay na Jesus dahil kahoy, ito po ba ang tunay na Diyos na sinasabi ninyo na nasa harapan ninyo na ibon? Symbol lamang po yun ng presence ng Holy Spirit. Hindi po yun ang aming wino-worship. Kaya kung tatanungin niyo po ako, masama bang gumawa ng larawan o ribulto, gaya ng ribulto ni Rizal? Hindi po. Ang masama doon kung wo-worshipin mo ito, aalayan mo ng pagkain, aalayan mo ng kandila, ipoprosesyon mo. The symbol will help the people to see who's representing. Okay? Sa amin, meron kami sa pulpito na merong tinatawag na kalapati. It's a symbol of the Holy Spirit. Pero hindi po namin yan wino-worship. Ulitin ko po, hindi masamang gumawa ng larawan o ribulto. Pero kung wo-worshipin mo, yun na po ang mali. Sa amin, inaamin ko po, meron kaming larawan. Pero hindi po namin ito wino-worship. Kaya hindi po kami nagpo-fall into idolatry. Ito pong ating pinresinta, Nuestro Padre Jesus Nazareno is an idolatry.
Kasi doon ang tao nagtitiwala, nagpupunas ng panyo, humahalik at doon umaasa ng himala at ng pagpapala. Yun ating kasagutan, Bro Rasha. Shoutout din mga kapatid dito kay Crisanta San Juan, kay Susan Garcia, kay Edward Otaleza ng SDA. Shoutout sa iyo bro. Kay Eme Alfonso. Tanong niya, bakit yung ibang sekta may krus? Isa din ba bawal ito? Isa din ba bawal ito? Again, ang krus ay symbol. Christianity kasi dati ang Christianity is yung iktos. Pero naging symbol na sa lahat ng mga churches ay cross because that symbolize how the Lord Jesus died. Symbol lamang ito ng Panginoong Hesus how He died, pero hindi ito wino-worship. Ngayon, kung ito wino-worship mo na, it's a form of idolatry. Okay? So, kung nagre-represent lang, kagaya ng how Jesus died, hindi naman masama. Ang masama, alayan mo ng bulaklak. Naging simbolo na po ito ng Christian churches o Christian community. But if you're going to ask me, ano ba talaga ang symbol of Christianity? It's a crown. Because crown represent rulership ng God, rulership na binigay ng God sa tao, at rulership na dahilan, kaya sa next life, in the new heaven and new earth, we are going to reign and rule with Christ. Kaya ang totoong simbolo, conquering rulership, simbolo talaga dapat ng Christianity ay tawag dito ay crown. Bakit Bishop Cross? Kasi naging parang universal symbol na ito, na representing Christianity is about dying to yourself. But that doesn't mean dahil may cross, wino-worship na ito. Ngayon, kung wino-worship talaga yung cross, tanggalin na yung cross. Parang yung tawag natin dito, no, during the time ni Moses, sabi ng Panginoon, gumawa ka ng tansong ahas, itaas mo at ang lahat makakita ay gagaling. Dumating ang time, wino-worship na nila yung tansong ahas. Kaya pinalusaw at pinasira ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, halimbawa, rebulto ni Rizal, symbolize sino ating national hero para maipakilala at maipakita itong ating bayani. Kung yung rebulto ni Rizal ay sasambahin parang Diyos, dapat tanggalin at alisin na. Pero dahil sa simbolo lang siya, there is nothing wrong to make images. Ulitin ko po, ang mali, yung larawan o rebulto, sinamba na. Doon po tayo babagsak sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So yun ating kasagutan, Bro Rasha. Okay. Question dito. Shoutout muna kay Mary Joy Jeronimo, kay Judia Mapantay, kay Evelyn Santos, shoutout din kay Sheila Marie Escolana, Rani Herayama, shoutout din mga kapatid dito kay Susana Garcia, kay Charito Laganya, maraming salamat po sa dagdag kaalaman para sa lahat. Kay Lina Padilla, salamat po Bishop Ray, sabi niya. Shoutout din dito mga kapatid kay Jasmine. Question dito bro. Comment lang pala to. Ito question. Bishop, yung kahoy ninyo sa harapan ng church, bakit ninyo po ito sinasamba gaya ng Catholic na may kahoy din kahit pa sabihin nila na hindi ito sinasamba? Hindi po namin yan sinasamba kasi meron kaming tinatawag na encounter. Sa panahon ng re-encounter, para ipakilala ang ginawang sakripisyo ng Panginoong si Kristo, the suffering at the cross, kaya nakalagay po yun doon, hindi na naalis. Pero hindi po namin wino-worship ang kahoy kasi ako dating galing sa Katoliko. Talagang wino-worship po namin yung mga rebulto. Nagawa sa kahoy, gawa sa chalk, gawa sa metal. Pero kahit po yung aming cross na nasa harap, I will tell you the truth, hindi po namin wino-worship. Kasi wino-worship namin, yung John chapter 4:24, God is Spirit. Kaya wag ko kayong ma-offend. Kung ma-offend, patatanggal ko po yun kasi
Hindi naman talaga yun ang aming sinasamba. To be frank and to be honest, we only worship the God whom we never see, but God sees us. So yun po ang ating kasagutan. Kasi isang judgment na sinasabing wino-worship namin, kami pong nandito kaya hindi po namin siya wino-worship. Bro Rasha. Okay, siguro last question, galing kay Sally Colantes Eramis. Pwede po bang sabihin na if my symbol, which is nasa Bible naman, is just to remind us? Teka. Parang medyo, pwede bang maklarify, Bro Rasha? Yung symbol na nasa Bible, Again, sabi niya, pwede po bang sabihin na if my symbol, which is nasa Bible naman, tapos is just to remind us? Question mark. parang ganito. Di ba ang Diyos nagpagawa ng kerubin? Dalawang kerubin sa Ark of Covenant. And in between kerubin, doon nagsasalita ang Diyos. Because ang kerubin ay symbol, at the same time, they are in the presence of God. They are guardians of God's presence. Ang seraphim ay guardian ng God's holiness. Pinagawa yun ng Diyos to remind the people that God's presence nandoon kasi nga mayroong cherubim. Pero hindi niya ito ginawa para sambahin. It's just a symbol of the presence of God. Kaya kung simbolo lang there is nothing wrong about symbol. Pero kung worshipin, ay iba na pong usapan ang pagsamba. Kasi ang pagsamba, aalayan mo, paglilingkuran mo, ipoprosesyon mo. Now, baka may magtanong, bakit po yung Ark of Covenant? Procession, parang translasyon. Mula po doon sa bahay ng lalaki na namatay dahil hinawakan yung Ark of Covenant hanggang sa nakarating sa Jerusalem. Kasi yun po ang gusto ni David, madala sa Jerusalem yung Ark of Covenant symbolizing of the presence of God. So, yung Ark of Covenant, symbol of the presence of God. May arka, tapos merong cherubim o dalawang angel sa harap. Again, those are symbols. Pero hindi po pinagawa para sambahin. Hindi natin pwedeng sabihin, bakit ang Diyos ay nagpagawa? Opo, nagpagawa ang Diyos. Pero hindi po niya pinasasamba. At di natin pwedeng gawin na yung pattern ng ating Diyos-Diyosan doon sa pattern ng God na pinagawa ni cherubim. Cherubim po yon, representing that the presence of God is there. Yung Ark of Covenant na tinanggap yung kapatawaran ng kanilang kasalanan because every year, ibinubuhos po doon yung dugo ng kambing. Okay, ngayon tapos na po yung paghandog ng Diyos, ng Panginoong Hesus ng kanyang dugo. Kaya wala na ang Ark of Covenant, wala na ang templo. Kaya kung ito'y mga simbolo lang po, kinikilala natin na ito ay mga simbolo. Wag lang worshipin. Ay pag sinamba na po yung Ark of Covenant, that is a form of idolatry. Lalo na yung pagsamba sa anghel. Bawal pong sambahin ng anghel kasi ang Diyos lang po ang dapat sinasamba. So yun po ang ating kasagutan doon sa katanungan, Bro Rasha. Siguro final conclusion bro sa yung topic. Mga kapatid, atin po inilahad. Yes. Mga kapatid, atin po inilahad at inilatag ang katotohanan mula sa banal na kasulatan. Ang kasulatan po, ang Biblia, ang nagtuturo sa atin ng tama at mali. Nawa, narinig po natin ito at magbukas ito ng ating kaisipan. Gaya ko po noon na nabukas ang kaisipan nang yung amin pong ribulto ay nalaglag at nabali ang leeg. At doon ko po nakita ang tunay na Diyos, hindi nalalaglag. Siya ang sasalo sa atin kung tayong malaglag. Espiritu, hindi po gawa ng tao. Pagsasabihan ng iba naman ay mga simbolo. Hindi po masama. Again, ang gumawa ng simbolo at ng mga larawan. However, pag ang larawan ay sinamba na, idolatry na po siya. Another one, nung panahon po ng Panginoong Hesus, kasi wala pong photographer at walang sculptor. Kaya hindi natin masasabi ng tunay na larawan ng ating sinasamba ngayong
Nazareno o Jesus, yun po ang eksakto. At pinakapanguli, nandun na po tayo sa persona, real na po tayo, hindi na po picture. Bakit ka makikipag-usap at sasamba sa larawan, gayong yung persona ng tunay na buhay na Diyos ay nasa iyo ng harapan. Nawa magising po tayo sa katotohanan ng Diyos ay Espiritu at hindi dapat ipagpalagay gawa sa larawan, gawa sa nililok na kahoy o kaya ay bakal. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos ngayong gabi. God bless you po. God bless you po. Okay, so dyan nagtatapos ang podcast ni Bishop Iramis, mga kapatid. Gusto nyong subaybayan siya lagi. Every Monday yan, 7 p.m. You can follow him, mga kapatid. Kung gusto nyo magsuri sa Christian Cathedral Church. Or mga kapatid, you can follow me, Rasha Vista, mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live sa podcast ni Bishop every 7 p.m. yan. Siyempre, makikita nyo din ang replay doon sa YouTube channel natin. At kung gusto nyo mag-search sa lahat ng podcast ni Bishop Iramis, nandun din, mga kapatid, yung kanyang mga podcast. So, mga kapatid, abangan nyo sa mga susunod pa na mga Monday. At huwag kayong huminto sa pag-comment, mga kapatid, dahil sisikapin ni Bishop Iramis syempre na sagutin pa ang inyong mga tanong dyan. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, at this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.